Nasa Poland ngayon ang 13 Pilipino kasama ang isang sanggol na lumikas mula Ukraine. Tuloy ang paglusob doon ng Russia, inaasinta na ang kabisera na Kyiv. Pati mahalagang pasilidad gaya ng planta ng kuryente at imbakan ng langis. Nakatutok si Athena Imperial. Tinamaan ng missile ang isang apartment building sa Kiev, kabisera ng Ukraine, habang patuloy itong sinasalakay ng Russia. Agad na nagkasunog at nabalot ito ng makapal na usok. Nang mawala ang usok, kapansin-pansin ang malaking butas na iniwan ng missile sa gusali. Ayon sa Ukrainian Defense Ministry, 2 sibilyan ang namatay habang 6 ang nasugatan sa insidente. Sa ibang parte ng Ukraine, inatake na rin ng Russian troops ang ilang oil depot at gas pipeline. Makikita rin sa satellite images na pinaligiran din ng Russian forces ang isang hydroelectric power plant. Sa ulat ng UN Human Rights Office, hindi bababa sa 200 sibilyan ng apektado at nasa 6 na po ang patay. Para makaligtas, mahigit 9,000 Ukrainian civilians ang napilitang lumikas papuntang Poland. Kasama sa mga lumikas mula sa Ukraine pa Poland, ang 13 Pilipino kasama ang isang sanggol. Pinangunahan ni Philippine Ambassador to Poland, Leia Basinang Ruiz, ang kanilang evacuation. Sinalubong sila sa Rava-Ruska-Reben Border Crossing Station sa Poland ni DFA Secretary Teodoro Locsin at Assistant Secretary for European Affairs Jaime Victor Leda. 3 pang mga Pilipino ang nakalabas naman sa border ng Moldova. Sabi ni Locsin, ginagawa ng mga embahada ng Pilipinas sa Poland at Hungary ang lahat para makauwi ang ating mga kababayan mula sa Ukraine. Kailangan lang daw humingi ng tulong ng mga ito at iuuwi sila sa Pilipinas ng ligtas. Pero sabi ni DFA Undersecretary Sara Lu Ariola, maraming OFW sa Kiev ang kumontak sa kanila pero ayaw pang umuwi. Yung iba po kasi talaga, gusto talaga nila sa Ukraine dahil maganda talaga yung working conditions nila. Tapos lalo na yung mga household service workers, ang babait daw ng mga amo at employer. So kung hindi lilikas yung employer, hindi sila lilikas. Tapos iba naman po mga teachers, umaasa pa sila na maayos pa yung sitwasyon. Ang mga Pinay na may asawang Ukrainians, ayaw din daw iwan ang kanilang kabiyak na kailangang ipaglaban ang Ukraine laban sa mga sundalo ng Russia. Nananatili raw ang Consulate General ng Pilipinas sa Kiev at may mga kinatawan din ang Philippine government sa Lviv kung nasaan ang mahigit 40 Pilipino para bigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Sa ngayon, voluntary repatriation pa rin ang ipinatutupad sa mga Pinoy sa Ukraine. Si Secretary Locsin daw ang magdedesisyon kung kailangan na ang mandatory evacuation. Sa pinakahuling impormasyon na nakuha ng DFA, walang nasaktang Pilipino sa nagaganap na giyera sa Kiev. Binabantayan din daw ng gobyerno ang Filipino seafarers na maaaring madamay sa giyera. Tayo yung isang bansa sa may pinakamaraming seafarers. Kasi kahit anong bansang puntahan mo, may Pilipino talaga. Opo. So, itong chances na maapektuhan talaga tayo o may masaktan sa atin, medyo malaki rin po. Kaya we are monitoring and closely coordinating with the manning agencies. Noong Biyernes, nasabugan ng rocket ang MV na Mura Queen kung saan naroon ang 21 Filipino seamen. Isa sa kanila ang sugatan. Sabi ng DFA, agad siyang binigyan ng lunas pagdating sa Istanbul, Turkey. Ngayong araw, mahigit 20 Pinoy seafarers mula sa MTM Rio Grande tanker ang humingi ng tulong sa DFA. Stranded daw sila sa Nicatera Seaport sa Ukraine. Agad naman silang sinaklolohan ng gobyerno. Dinagdagan naman ng iba't ibang gobyerno ang sanctions sa Russia. Inanunsyo na ng Amerika, Britain, Europe at Canada ang balak nitong i-block ang ilang Russian banks mula sa SWIFT, isang international payment system na ginagamit ng mga bangko sa iba't ibang bansa para makipagtransaksyon sa isa't isa. Malaking dagok yan sa ekonomiya ng Russia, lalo't mahahadlangan nito ang kanilang exports at imports. Magpapataw din daw ng restrictions sa international reserves ng Russian Central Bank. Ipatutupad daw sa mga susunod na araw ang naturang sanctions na layong mapilay ang kapasidad ni Russian President Vladimir Putin sa pag-finance ng giyera laban sa Ukraine. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.